Matapos formal na maorganisa ang impeachment court kahapon May 18, inaasahan na ngayon ang mga susunod na legal na hakbang laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang pagpapadala ng writ of summons o formal na sulat mula sa korte patungo sa pangalawang pangulo. Bibigyan ang vice-presidente ng 10 araw mula sa pagkatanggap ng summons upang maghain ng kanyang formal na sagot sa mga paratang na nakapaloob sa articles of impeachment na ipinadala ng House of Representatives. Habang mayroon namang 5 araw ang House Prosecution Panel para magsumite ng kanilang tugon o reply rito. Sa katunayan, hindi inalis ni Presiding Officer Senator Alan Peter Cayetano ang posibilidad na formal na magsimula ang trial sa pagtatapos pa mismo ng regular na session ng Senado o sa Sine-J adjournment. So mangyayari nito, medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung nakaroon na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break, so malamang yan, maka-araw-araw kami, pero may committee hearings. Sa kabila ng mabigat na gawaing ito, tiniyak ni Senate President Cayetano na hindi mapapabayaan o matitigil ang kanilang mga pangunahing trabaho sa paggawa ng batas o legislative works. Aniya kailangang balansehin ng Senado ang kanilang oras upang masigurong tuloy pa rin ang mga regular na sesyon habang dinidinig ang kaso ng pangalawang Pangulo. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsesesyon. Pero we will balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, wag natin i-delay. Base sa Rules of Procedure on Impeachment Trials ng Senado, karaniwang nagsisimula ang paglilitis sa ganap na 2:00 ng hapon araw-araw, maliban sa Sabado, Linggo at mga holiday, hanggang sa magkaroon ng pinal na hatol. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.